Ako yung dalaga may complex din, di ba? Pero hindi ka nakapigting din ng experience na. Kaya tayo. Kulang ko sa time kasi ano din yung sa ang napag-graduate ako ng college, automatic results na din. Pag uwi ko na naman noong December, so apply ka agad. Nasa din nagkaroon ng time para sa love life. Oo, wala. Kasi hindi ano eh. After blood, try mo na. Ano maganda kayong gawin? Part niya. Dalaga pa rin mo ba? Dalaga pa? Pero wala akong alam doon. Wala naman akong nararamdaman doon. Wala naramdaman. Galing kayo saan? Galing kayo before saan? Wait. Wait. Maliwanag ko sa inyo kung bakit ko nararamdaman ng galing nilagay. May share ka ba sa mga first time? Share lang, sharing lang. Kahit hindi experience, kwento na makakilala. Sabi ka sir, maliligo daw. Alis na yung ano, yung init. Delikado pala pag hindi kayo naligo. Bawal maligo sa oras na yun. Paano yung middle east, bawal maligo? Hindi naman. Okay, ganito ako kasi yan. Ang kabuha ng programa sa homestead, sabi nga ng kasama namin ito, programa ng babae. Hindi lang lalaki. You agree? Ang dahilan mo kasi sabi nga niya, parang may courage yan. Pero so far, ang lalaki hindi kasi nagdadala tao. Bahay na. So pagka nabuntis, sila pa uli yan. Ayun, hindi yung lalaking makakabuntis. Pag balik sa Pilipinas, sila magpapaliwanag sa pamilya. Kayo pa rin. Pag nagkataong lumalaki yung tiyan, para ipapaliwanag sa asawa, eh di ba sabihin pigsa? So nandito ang posibilidad o pagkasira pa ng family nyo. Diba? O kahit ito sa mga sakit na nakukuha sa pag-ipagsali, kagaya ng HIV/AIDS, mas madaling makawa ng babae. So tandaan nyo siguro si Sarah din sa nasal, diba? Sila ng HIV ko, nagkaroon ng kalibit, kaya nakta sila. Pero si Sarah, sa ngayon nananahimik na rin, pero yung nakalibin niya hindi nawaan. Ang sabi ng kasama namin, doktora, kasi ang lalaki walang sinasan ng pamilya. Babae ang sumasunod ng pamilya. Kaya kung baliktad ang pangyayari, si Sarah yung wala, pero yung lalaki yung meron, mas malaki yung chance sa ngayon na hawaan na rin yung Sarah. Okay? So far, wala pa rin yung lalaking nag-abort. Babae pa rin. Kaya ang kabuha ng problema, lumalabas talaga nasa inyo. Kaya pag-iingat, nasa inyo pa rin. Okay? So ilan sa mga nakausap namin dito, nag-advise sa mga first-timers. Sabi nga ng marami, make yourself easy lang palagi. Just nag-agree doon yung kasama namin sa sa Middle East, madalas talaga, naiintindihan namin na wala halos hindi maramdaman. Sabi ng karamihan. Pero sa dami ng trabaho, pag lumatag namin sa mga kama, tutulog ka na lang. Diba? Pag dilat na mata kinabukasan, Trabaho na naman. So halos walang time para mag-isip. Which sabi nga ng kasama namin doktor, ang sex kasi produkto ng isip. Sabi niya, may isip niyo lang yan pag wala kayong ginagawa. Kapag naisip niya, sabi ng doktor, isipin niyo lang 5 minuto lang to. After 5 minutes, may ginagawa kayo ibang bagay, kusang nakakalimutan. Okay? Kaya nga lang sa case ng Hong Kong, at Israel, hindi lahat kayo maabot na mabigat sa trabaho dito. Sometimes, may mga times na maluwag ng oras ninyo. Okay? Kaya if ever na darating din yung pagkakataon na yan, yung pakiramdam na to, sabi ko ng doktora, find ways lang para maging busy kayo. Either mag-cross-stitch kayo, magbasa kayo ng book, Bible, ulitin ang trabaho kung kailangan ulitin, just to make yourself busy. Okay? Tandaan nyo, 5 minuto lang po yan. Okay? Sabi rin mo ng, ito, suggestion, pero sa kasama namin doktor, masturbation, yung open case idea. Okay? Eh ba, open? Bakit? Bakit matindi yung hiling mo? Bakit you? Bakit you? Okay. Trabaho na lang. Okay, ito naman yung sabi ng kasama na, opinion ng kasama namin doktor. Opinion to ha. Ang masturbation, sabi niya walang masama.
Actually, nasa mga nakausap ko rin mo dito, kaya nagsabi na masturbate sila sa buwan. Would you believe ito sa kanila, dalaga pa, galing sa Hong Kong? Sabi niya, hindi na po binigyan ng masturbation. Okay? So, walang masama sabi ng doktora, dahil sabi niya, so far, wala namang nagdalang tao. Wala namang nasirang family, walang naawaan ng sakit. Kaya kung makakatulong sabi ng sama namin, bakit hindi, diba? Okay? Pero ang paalala rin niya, kung sakaling hindi tanggap na ng paniniwala niyo bilang babae o Kristiyano, huwag niyo rin gagawin. At sabi nga niya, mahirap din kalaban ng konsyensya. Depende lang mo yun kung open case idea. Okay?